May isang malaking ahas na tumitira sa bundok na iyon. Ang ahas ay may 7 ulong kakilakilabot. Ang kulay ng mga mata ay luntian at ang ihinihinga ay kakatuwa, pusok sa araw at apoy sa gabi. Isang araw ay may dumating na isang binata na ang pangalan ay Kan. Siya ay makisig at mahiwaga. Nalalaman niya ang ligalig sa bayan at sinabi niya, "Papatayin ko ang ahas. Hindi ako natatakot." Sinabi ng hari, "Patayin mo ang ahas at pagkakalooban kita ng mga gabok na ginto at ipagkakaloob ko rin sa iyo ang aking anak upang maging asawa." Inihanda ng binata ang plano sa pagpatay sa ahas. Dahil sa may kapangyarihan siya sa mga hayop, tinawag niya ang mga langgam at inutos niya, "Magsigapang kayo sa buong katawan niya at inyong kagatin." Inutusan niya ang mga putakti, "Pupugin ninyo ang kanyang mga mata hanggang sa mabulag." Tinawag niya ang mga uwak at inuutos, "Inyong kalmutin at tukain ang kanyang mga ulo at katawan hanggang sa mamatay." Sumunod sila at napatay nila ang ahas. Pinugot ni Kan ang 7 ulo ng ahas. Ang mga ulong yaon ay inialay kay Haring Laon. At mula noon ay tiwasay na namuhay na muli ang mga taga-Negros. Ang binatang si Kan ay nakamit ng yaman at naging asawa ang anak ng hari. Inaalala ng mga taga roon ang binata at ang hari. Ang bundok ay pinangalan ng Kanlaon. At nang magtagal ito ay naging Kanlaon, bilang parangal kay Kan at sa Haring Laon.